Alam mo, marami nagsasabi sa akin, buti ka pa, Brother Bo, ang dami mong pera para magsimula ng maski anong negosyo gusto mo. Buti ka pa, Brother Bo, marami kang connections para makatulong sa'yo. Marami kang kaibigan. Ako, konti lang pera, konti lang connection. Buti ka pa, Brother Bo, ang dami mong training kung saan-saan ka nag-train. Ako, wala. Wala talaga akong options, Brother Bo. Wala akong pagpipilian. Kaibigan, what I'm gonna share with you is something very striking. Napaka-surprising. Magugulat ka. Naniniwala ako, may advantage. May advantage ang isang tao. Konti lang ang options. Konti lang ang pagpipilian. Makinig ka, ha? Ito ang kwento ko sa inyo. Isa sa mga business mentors ko talaga mataas ang tingin ko sa taong ito. Alam mo, nagsimula siya bilang estudyante na ang baba ng grades niya. Sa sobrang ng baba ng grades niya, hindi siya magaling na estudyante, kinik out sa college. Hindi siya nakatapos sa college. Alam mo, yung mga kaklase niya, ang gagaling mag-aral, ang gaganda ng mga grades. So anong nangyari sa kanila? Linigawan ng mga kumpanya. No? Company A, Company B, Company C. Sige na, dito ka na magtrabaho. Sige na, dito ka na. Ganun ang nangyari sa mga nakaklase niya. Siya, wala. Walang nanliligaw na kumpanya. Kasi nga, hindi siya nakatapos, mababa grades niya. So, anong ginawa niya? Alam mo, nagsimula siya ng maliit na negosyo. Tapos, yun ang na-realize niya. Wala siyang options, kundi trabahuin yung kanyang negosyo kasi pag mag-fail siya sa negosyo, wala nang ibang kukuha sa kanyang trabaho. Wala nang ibang kumpanya. Kaya kailangan, yun yung kailangan, yung desperado siyang mag-succeed, magtagumpay sa kanyang trabaho, ay sa kanyang negosyo. Ayun, sobrang nagtagumpay. Sobrang ganda ng kanyang negosyo ngayon. In other words, ganito, minsan akala natin, ay, ang ganda, merong isang kumpanya kumukuha sa akin, tapos yung isang kumpanya kumukuha rin sa akin, tapos meron pang isang kumpanya kumukuha, ang galing naman, ang galing ko naman. Pero itong nangyayari, itong napansin niya sa mga kaklase niya, na ganun ang nangyari sa buhay nila. Ganito pag medyo nahirapan na sila sa isang trabaho, hindi nila nakasundo yung boss niya, abay, aalis, dilipat. Bakit? Kasi maraming options. So nawawala yung pursige, nawawala yung pagtitiis, yung hard work, yung never give up attitude na kailangan para magtagumpay ang isang tao. Yun ang sinishare ko sa inyo ngayon. Na pag feeling mo ngayon, parang wala kang pagpipilian, konti lang ang pagpipilian mo sa buhay, sa trabaho, o kaya sa ibang mga larangan ng buhay, alam mo, sabihin mo sa sarili mo, okay ito. Magpupursigi ako. Alam mo, yan ang kwento sa ebanghelyo natin ngayon. Merong isang bulag, desperado. Tawag siya kay Jesus, Jesus, have mercy on me. Alam mo si Jesus, lapit sa kanya. Sinabi, what do you want me to do for you? Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Di ba obvious? Hello, bulag nga eh. Pero talagang gusto ni Jesus na malaman, anong gusto mo? Maraming tao ngayon na sa isang restaurant, ang daming pinagpipilian ng menu, no? Tinatanong ng waiter, ano po gusto nyo? Ang daming options sa menu, ang haba. Hindi ko alam. May mga ganun na tao, hindi nila alam ng gusto nila. Alam mo, kailangan alamin mo. What do you want? Yun ang problema sa mga maraming options. Kaya kailangan, you need to come before the Lord and pray. No? Tapos sabihin mo, Lord, ano talaga gusto ko sa buhay ko? Tapos, center on that. My dear friends, at the end of the day, sana ang sagot mo, Lord, ikaw ang gusto ko. At the end of the day, di ba siya? Sa pamilya, sa trabaho, sa finances mo, sa mga friendships mo, si Lord sana ang sentro, ang Panginoon. Siya sana ang hari. At gusto mong sumunod sa Kanya. And then very clear, make a decision na whatever you're doing, maski anong ginagawa mo, para sa Kanya yan. Can we pray together? Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Sabay-sabay. Panginoon, gabayan mo ako.
Gusto ko, Lord, lahat ng bagay mapapasa ilalim sa iyong lordship. Ikaw ang magiging hari ng buhay ko sa bawat larangan. Ikaw, Lord, I want you in my life. At Lord, as this week goes on, Lord, sana ma-clarify sa isipan at puso ko, what do I really want? Para magpursige. In Jesus' mighty name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magkita tayo sa Feast Conference, ha? Punta ka sa feastconference.com. Kunin mo yung ticket mo doon. I hope to see you there. It's going to be a beautiful experience for you and your family, November 19, 20, and 21. God bless you. I will see you tomorrow.